Hello mga kasari, good morning. Welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay pag-usapan natin ang about sa utang na puhunan. At alam ko ang marami ang nakaka-relate niyan at ako dyan din naman ang galing. Kaya ito lang ang i-share ko sa inyo mga kasari ngayong umaga. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman pwede ninyo akong i-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Ito ay bago kong channel. Gumawa ako ng panibago channel ulit kasi yung isa kong channel ay nagkaroon ng problema. So ngayon, dito na naman ako magbigay sa inyo ng kaunting tips about sa pagsasari-sari store. So ito ngayon ang ating topic ay ang about sa utang na puhunan. At dyan din ako nanggaling mga kasari. Nag-umpisa ako noon sa utang kasi 'di ba sa panahon ngayon marami ang nagbibigay ng mga loan. Mayroong daily na payment yung sinasabi nila na lending company. Tsaka meron namang weekly. Ang tawag dyan ay microfinance, yung weekly ang pagbabayad. Diyan din ako nanggaling before, bago ako nagkaroon ng puhunan na hindi na utang. So ngayon, pwede naman tayong mag-utang mga kasari ng ating puhunan. Sa mga bago pa lang mag-umpisa, sa mga nagbabalak ng negosyo na uutangin ang puhunan, ito lang yung tips ko sa inyo mga kasari. Pwede naman tayong umutang. At sa mga may tindahan na umuutang, pwede naman tayo umutang pero tansyahin natin na ang daily income natin ay kayang-kaya niyang bayaran ang inutang natin. Huwag tayo umutang ng sobra-sobra. Halimbawa, yung puhunan lang natin ay mga 10k sa pag-umpisa natin. So, uutang tayo ng pandagdag. Huwag tayong umutang ng sobra pa sa 10k kasi alam natin na malaki na yung babayaran natin. So, uutang tayo. Tansyahin natin ang income natin araw-araw na makabayad tayo sa ating inutang. Kasi alam nyo mga kasari, kasi dati mga kasari, hindi ko alam yung ganun. Dati, pag umutang ako, basta lang ako utang, gusto ko umutang ng malaki para mapuno agad yung aking tindahan. Yung hindi ko alam na syempre wala tayong tutubuin doon dahil yung tubo natin ay doon lang napupunta sa pambayad natin sa ating inutang na puhunan. Hindi ko yan naisip dati. Alam nyo yun, yung basta umutang lang ako tapos pinamili ko lang ng paninda. So syempre nalugi ang ating business dahil kukunin pa natin yung ating pang-araw-araw dyan sa ating tindahan pag wala naman tayong trabaho, diba? Hindi naman sa lahat ng oras ay meron tayong trabaho, meron tayong income. So pag wala tayong income, dyan tayo sa tindahan kuha ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. So ano ngayon? Pati yung puhunan ay kinakain na natin. So bago maubos yung ating utang, bago natin mabayaran ang ating utang, wala na ring laman ang ating tindahan. So di uutang tayo ulit. So lakihan pa natin ang pag-utang niyan mga kasari kasi mayroon kang tinatarget na idagdag sa yung paninda. Kailangan puno ang ating tindahan kasi diba maganda tingnan pag puno ang ating tindahan. So hindi natin alam na yung inutang pala natin ay hindi kayang bayaran ng kita ng ating tindahan. Kasi kung kikita lang tayo ng mga 3,000 sa isang araw, ang tubo lang natin dyan mga kasari ay 300 kung 10% ang ating tinutubo. Kung 10% ang ating patong ay 300 pesos lang. So kung mayroon kang daily na umutang ka ng 10,000. So kung sa lending company yan, di araw-araw sila maningil, ang babayaran mo sa 10k ay 200 pesos. So di ba 200 pesos agad. So ang tubo mo sa isang araw ay 100 na lang ang natira. So syempre kukunin mo pa yon para sa pang-araw-araw mong pangangailangan. So wala ka nang ipamili, kumbaga wala nang nagdadagdag sa ating puhunan. Kaya malamang malulugi ang ating tindahan. Kaya mga kasari, no, ang aking share lang sa inyo, based on my experience talaga na mahirap talaga ang
umutang ka ng pampuhunan sa umpisa, kailangan meron na tayong pampuhunan at magdagdag lang tayo. So yun mga kasari, pag nag-umpisa tayo ng ating negosyo, kailangan meron tayong puhunan. Kasi hindi basta-basta ang magnenegosyo na puro utang yung ating puhunan, dahil malamang malulugi talaga. Yan ay na-experience ko na mula pa 2007, nag-umpisa ako magnegosyo ng ganitong klaseng business. Ang dami kong pinagdaanan ng mga problem, no, ups and down, dahil nga yan sa wala tayong sariling puhunan. So ngayon, maganda talaga pag sarili mo ang puhunan, kasi mapaikot mo. At saka kailangan pag mayroon tayong negosyo, hindi natin isasali dito ang sarili nating pera. Kailangan kapag kumuha tayo sa ating tindahan, pag nag-uumpisa pa lang tayo, ay babayaran natin para naman mapaikot-ikot natin yung puhunan ng ating tindahan. Dahil kung gawin nating pantry ang ating tindahan, wala talaga mangyayari. Kasi ang akala natin ay marami tayong benta araw-araw, pero hindi natin alam, kaunti lang pala ang para sa atin dyan. Kaya yun lang ang tips sa inyo mga kasari. Hindi naman tayo perfect, pero based on my experience lang, yan ay ginagawa ko para naman makatulong ako sa iba or makashare ako sa iba ng mga na-experience ko noon na pag-utang ay bihira talaga ang lumalago ang ating negosyo. Pwera lang kung ang ating negosyo ay malakihang business talaga. Pero kung kagaya lang naman ito na sari-sari store or dito ka lang nakabase sa bahay mo, so kaunti lang ang ating kinikita. Kaya dito sa akin, marami kaming makakapitbahay na may tindahan. Maliit lang talaga ang kinikita. Kahit nga wala akong utang, pag dumating ang tumal, ramdam talaga ang panghihina ng ating negosyo at pagkawala ng ating puhunan. Siyempre dito din tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, at hindi lahat ng oras at hindi lahat ng kinukuha ay nababayaran. So yan ang ating kailangan na pag-isipan bago muna tayo umutang. Kailangan pag umutang tayo, mayroon tayong extra income or mayroong isang tao sa pamilya natin na nagtatrabaho para yung inutang natin mayroon tayong pagkukunan ng ipambayad para hindi magalaw ang puhunan ng ating tindahan. So yun lang mga kasari ang aking share sa inyo ngayong araw. Thank you for watching. At sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman pwede nyo akong isubscribe. God bless sa ating lahat, and pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye!